Hallelujah. Tayo po natin manalangin, mga minamahal. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon ni Jesus, o Diyos. Hallelujah. Sa mga sito malapay na nagpupuri kami, nagpapasalamat, malapay noon sa oras po ito. Sa kalakasan namin taglay, malapay noon. Salamat po, malapay noon. Hallelujah. Sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa iyong matamis na presensya, malapay na pinadala mo sa aming malapay noon. Hallelujah. At sa gana, akin wala akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi. Sa unat dalangin ay puminamahal ginagalaan. Mga pastor, pagpalain mo po ang mga salita mo, Diyos, malapit noon, hallelujah, buksan mo aming puso't isipan, malapit noon, hallelujah. Pagpalain mo ang bawat sa amin, especially sa mga baguhan, malapit noon, hallelujah. At sa pangalan mo, mahal na Panginoon, aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pag-alinlangan, demons of belief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At kayo makabalik mga minamahal sa inyong mga kinaupuan. Praise God. At bagong lahat mga minamahal, praise God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, at pagluwalhati sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamalapin. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po aking doble paggalang, pagrespeto sa ating dearly beloved na Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeda. Praise God. Hallelujah. At lagi natin pag-alala sa kanilang mga turo at aral. Ganoon din po ang ating beloved Pastor Liz Almeda and also the beloved children, grandchildren-in-law. Sa lahat po na ay kapong gagawa, kapong mangaran, maminamahal ko. Praise God. Also my family, my beloved wife, puri ang ating dakilang Diyos. Sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewer, pagpalain po tayo ng ating malapinon sa araw nito, maminamahal. Praise God. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos, mga minamahal. Mahalaga po na ating maunawaan ang ating talakayin o ating tatalakayin, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. So makita po natin sa Biblia, mga minamahal, na ang nais ng ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ng mananampalataya ay maging matibay at matatag sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. So, the Apostle Paul preached to the Corinthians to be steadfast. Nangaral si Apostol Pablo during the time sa kanyang nung siya'y nangaral pa, ipinangaral niya sa mga taga-Korinto na kinakailangan ang bawat mananampalataya ay maging matatag, matibay sa paglilingkod sa Diyos. Mahalaga po ito mga minamahal. So bakit kinakailangan natin maging matibay at matatag? Praise God. So atin muna buksan ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kindly po sa ating mga Bible reader. In the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto Kapitulo 15, ang talatay 58. Kaya nga mga kapatid kong mga minamahal, kayo magsasatag, huwag makilos, na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Mga minamahal, na tayo po ay maging matibay, at hindi basta makilos. In other word, hindi ka basta matinag, mga minamahal. Anumang bagyo na dumating sa buhay mo. Steadfast. So, kinakailangan natin ito, mga minamahal. Dahil kung tayo po'y mahina, mga minamahal, tayo po'y madaling mabuhal ng kaaway. Tandaan po natin, mga minamahal, sa bawat segundo ng buhay po natin, sinusubukan ng kaaway, sinusubukan ng dyablo, mga minamahal, ang mga Kristiyano'y itumba, ibuwal, mga minamahal. Hatakin pabalik sa buhay na iniwanan na natin ng araw, na buhay na ito'y buhay na makasalanan. Mga kapatid, araw-araw, pinipilit niyang gawin ito.
Sapagkat ang ating kaaway, mga minamahal. So the enemy, mga minamahal, gusto niyang ipahamak ang tao, mga minamahal. Yung mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yun ang binibigyan niya masyado ng pansin. Kasi anytime pwede niyang maagaw na yun eh. Pwede niya nang saktan yun, ibuwal, mga minamahal. Itapon, isama sa impyerno. Ang pinagsisikapan niya, yung mga naglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Sabi ng Biblia, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Yung magnanakaw, mga minamahal, ang tunay na magnanakaw ay ang diablo. Pero yung salitang magnanakaw, ginamit din ng mahal na Panginoon bilang halimbawa ng kanyang pagbabalik. So bakit ginamit ng mahal na Panginoon yan? Kasi yung salitang magnanakaw, mga minamahal ko, hindi nagpapaalam yan para magnakaw sa bahay po natin. Everyone say, praise the Lord. Meron ba kayong nabalitaan na magnanakaw at magpapaalam sa inyo, bukas magnanakaw ako? Wala po. Magugulat ka na lang isang araw darating sa bahay mo yan na hindi ka nakahanda. So ginamit niya yon, halimbawa, inalintulad sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pero din sa Biblia, ang tunay na magnanakaw ay ang diablo, mga minamahal ko. Pumunta siya sa lupa, mga minamahal, upang magnakaw, pumatay at magwasak, mga minamahal ko. Ating buksan ang John chapter 10 verse 10. Praise God. In the book of John chapter 10 verse 10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 10 ang talata ay 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Praise God. So ginamit niya yung salitang magnanakaw. The thief cometh not. Ang magnanakaw ay pumunta rito hindi para pumatay at pumuksa, mga minamahal ko. Sabi ng mahal na Panginoon, I come that they might have life and that they may have it more abundantly, mga minamahal. Praise God. Tandaan po natin, ginamit niya lang yung salitang magnanakaw at ganon ang kanyang pagbabalik. Pero ang tunay na papatay, ang pumapatay at magwawasak, mga minamahal ko, ay ang kaaway, ay ang diablo, mga minamahal ko, na makikita po natin sa ating panahon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, meron na lamang siyang konting panahon. Kaya double time ang ginagawa ng kaaway. Mapapansin po natin, mga minamahal ko, hindi na po biro ang mga kaguluhan sa ating mundo. Hindi na biro ang mga kalamidad. Hindi na biro ang mga ugali ng mga tao, mga minamahal ko. Sa ating, nakikita po natin sa ating lipunan, ang mga tao ay nagiging sakim, mga minamahal ko, sa lahat ng bagay. Mga minamahal ko, wala nang pakialam kung mapahamak ang tao, mga minamahal. Wala nang pakialam kung may matapakan, mga minamahal. Wala nang pakialam kung mayroong mga mamamatay. Ganon ang ating panahon ngayon. Bakit, mga minamahal? Dahil kaunti na lang panahon. Ang panahon ng diablo, mga minamahal. Revelation chapter 12, verse 12. Praise God. The book of Revelation chapter 12 verse 12. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. Amen. Apokalipsis Kapitulo 12, ang talata po ay 12. Kaya't mga galak kayo o mga langit at kayo nagsisitahan diyan sa abalang lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo ay bumababa sa inyo na may malaking galit sa pag-aalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Amen. Kaunting panahon na lang, meron siya, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung kaunting panahon na lang, yung panahon na yun, busy ng kaaway, mga minamahal. Lahat na gagawin niya ng paraan para ang tao ipahamak. Ang mga mananampalataya ay hatakin pabalik sa buhay makasalanan, mga minamahal. Ang tao, gagawin niya na makalimutan nila ang Diyos.
Mga minamahal, makita natin, talagang nandun yung ibinibigay ng kaaway, ginagamit, mga minamahal, ang mga material na bagay upang ang tao maging komportable na sa buhay nila, mga minamahal ko, para makalimutan nilang merong Diyos, mga minamahal ko, na higit sa lahat na magbibigay ng tunay na buhay sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Nakita natin, anong hinahanap ng tao ngayon? Yung very talagang comfort zone na buhay, yung napakagandang buhay na yun ang hinahanap ng tao ngayon. Ang iba nga halos gusto nang parang hindi nakikilos, mga minamahal ko. Kumbaga, isusubo na lang sa kanyang pagkain, mga minamahal ko. Makita natin, napaka-advanced na mga technology po natin, mga minamahal ko, sa ibang bansa. Meron na silang ginagawang mga robot, mga minamahal ko, na pwede na magluto sa bahay nila, pwede na lang utusan, mga minamahal. So yung tao, wala nang gagawin, mga minamahal. Halos yung mga magtatrabaho, mabawasan na dahil sa kanila ginagawa, mga minamahal ko, na ito rin ang magpapahamak sa kanila, mga minamahal ko. So makita natin, lahat ng yan, pamamaraan ng kaaway, mga minamahal ko. Ito mga kalamidad na ito. Makita natin sa mga balita, talagang pag bumatay ang kaaway, ang dami, hindi makontento na isa, dalawa, tatlo talagang, mga minamahal ko, lahat gusto niya maraming mapahamak, mga minamahal. At ganun din, patuloy ang pagsisikap ng kaaway ng mananampalataya, mga minamahal ko, ay mawala ng gana sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, anong ginagawa ng kaaway? Lagi ipapaisip sa iyo, mga minamahal ko. Yung buhay mo, mga minamahal, minsan dumarating sa tayo bilang Kristiyano, hindi naman sinabi lagi pagpapala. May mga pagsubok talaga sa buhay natin. Yung laging sinisiksik sa iyo ng diablo, ang hirap ng buhay mo kung kailan ka naging Kristiyano. Yan ang ginagawa ng kaaway, mga minamahal ko. Pero hindi natin dapat tingnan yung kahirapan na yun. Ang tingnan natin, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya say, praise the Lord. Huwag mong tingnan yung mga bagay na magpapahina ng iyong pananampalataya, mga minamahal. Huwag natin tingnan yun. Dahil kung yun ang titingnan mo, hindi ka makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung titingnan mo yung kapwa mo, mga minamahal ko, hindi natin dapat i-focus ang ating sarili sa ating kapwa. I-focus natin yan sa pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil nakita po natin, mga minamahal ko, just like our dearly beloved pastor, our beloved fellows in the Lord, mga minamahal ko, hindi tinignan yung kahirapan ng buhay nila, nag-umpisa sa gawain na napakahirap, hindi nila tinignan yun. Sila nakapokus sa pangako ng ating dakilang Diyos. Diretso ang kanilang paglilingkod, mga minamahal. Hallelujah! Ano man kalagayan, nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila tinignan. Pero anong ginawa ng malapay noon? Pinagpalang lubos ang gawain ng ating dakilang Diyos. At tagampanan nila ang kanilang tungkulin. Bago sila umuwi sa ating tunay na tahanan, mga minamahal ko, nagampanan nila ang kanilang tungkulin. At tayo ngayon ang nakikinabang ng kanilang pagpapagal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Kung nakapokus lang tayo sa kahirapan, mga minamahal ko, hindi tayo lalayo, mga minamahal. Nung nag-umpisa tayo na magtayo ng chapel, mga minamahal, kung kami nakapokus, mga minamahal ko, na parang hirap naman, napaka-imposible naman makapagpapatayo ka. Wala naman tayong pagkukunan ng financial, mga minamahal. Talagang makita mo, by faith, mga minamahal. Hindi namin tinignan kung ano yung matatapos ba ito, kailan tayo mag-uumpisa, mga minamahal. Mabibili ba ang lupang ito, mga minamahal? So hindi namin tinignan yun dahil alam namin, mga minamahal ko. Dahil sabi ng ating mga pastor, mga minamahal ko, hallelujah, tayo manampalataya at ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Say, praise the Lord. Kung natakot kami at nag-umpisa, doon lang nung araw, nung naguhulog pa lang tayo ng lupa, mga minamahal ko, minsan dumating sa aming pagkakataon na talagang, minsan wala na tayo panghulog. Mahal na Panginoon. Isipin nyo, mga kapatid, nakuha natin yung lupa, ang halaga ng lupa nung araw, nung nag-sign tayo ng contract, mga minamahal ko, 2,400,000, mga minamahal.
Yun ang halaga, 2.4 million, mga minamahal, ang halaga ng lupa. Matapos ang 2 taon, ang nabayaran lang natin, 1,400,000. Yun lang nabayaran after 2 years. Sabi nung may-ari, Brad, tapos na ang kontrata. 1,000,000 pa ang kulang nyo. Mga minamahal. Nabi ko doon sa may-ari, wag po kayo mag-alala. Next month, babayaran namin ito. Mga minamahal, 1,000,000 talaga sa sakit ng ulo mo. Hindi namin alam. Pag-ising namin sa umaga, aking beloved wife, mga minamahal, saan kami kukuha ng 1,000,000? Minsan, gising na siya maagang maaga. Mga minamahal ko, titingnan kung magkano na ipon. Hindi ubra, mga minamahal. Alos pati bariya, sisimutin mo para lang bilangin, mga minamahal. Wala kaming pagkunan. Pero ako'y nag-by faith, mahal na Panginoon. Kailangan na magbayad kasi magpe-penalty tayo. Pero anong ginawa ng mahal na Panginoon? Praise God. Hallelujah. At bago dumating isang buwan, mga minamahal, may ginamit ng mahal na Panginoon, nagbigay ng cheque. Ang nakalagay, 1,000,000, mga minamahal. Oh. Sipin nyo yan, mga minamahal. Ay, yung time na yon, pinapunta ako ng ating mahal pastor sa Taiwan. Magkasunod yon. Singapore, Taiwan. Sabi nung may-ari ng lupa, sabi niya, Brad, nag-abroad ka pala. Oo, sabi ko. Siguro makabayad na kayo. Akala niya, nagtrabaho tayo doon. Sabi ko, hindi ho kami nagtrabaho doon. Pinapunta kami ng mahal pastor sa ibang bansa para mangaral na salita ng Diyos. Sabi niya, saan pa paano bayad? Sabi ko, bahalang mahal na Panginoon. Mga minamahal, totoo po, pag tayo po'y nanampalataya, mga minamahal. Hallelujah. Talagang, hindi namin alam saan kami kukuha noon, mga minamahal. Wala kami maisip kahit hiraman. Kahit yung kapatid ko sa Amerika, yung time na yon, wala siyang trabaho, mga minamahal. Wala kaming, ay kung mahal na Panginoon, bahala ka na. Pero totoong ating mahal na Panginoon. At bago mag-isang buwan, pumunta kami sa may-ari, mga minamahal. Sabi ng beloved children, mga minamahal ko, idalhin sa bangko yung cheque, mga minamahal. Wala pang ilang oras, yung cheque napalitan na agad, mga minamahal. Dala-dala namin 1,000,000, nagulat yung may-ari. Sabi ko na, Brad, may pera ka eh. Mga minamahal, hindi niya lang alam, mga minamahal ko. Hindi namin alam paano ukunin yon. Pero isang araw nagpadalang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayaw na magpabanggit ng pangalan, mga minamahal. Ang Diyos na magpala sa kanya, mga minamahal. At hindi po taga rito sa Tarlac mismo ang ginamit ng mahal na Panginoon. Isipin mo yan, hindi taga rito, mga minamahal. Oo. Gumamit pa ang mahal na Panginoon sa malayo, mga minamahal ko na para lang pupunta rito. Isipin mo yan, mga minamahal. So, ganun po. Pag tayo'y nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, kung titingnan lang natin ang mga bagay na magpapahina sa'yo, lalo ka lang manghihina. Hallelujah. Kaya ang gawin po natin, imbis na tayo manghina, lalo tayong magpakalakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tandaan po natin, kung tayo maging matuwid, mga minamahal, hallelujah, praise God, tayo po'y mananatili sa Kanya. Dahil sabi ng Biblia, praise God. Kung gusto nating matuwid, mga minamahal, maging matuwid tayo at maging matatag. Manatili lamang tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag kang absent, mga minamahal ko. Huwag kang lalayo sa Kanya. Mga minamahal, sige lang, patuloy lang. Ano yung buhay mo ngayon? Mga minamahal ko, nangihina ka, malakas ka man. Oh. Dahil kung nangihina ka, sino magpapalakas sa'yo? Sa pananampalataya, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, hindi po. Mga minamahal ko, ang magpapalakas sa atin ang ating dakilang Diyos. Ayan ba? Say, praise the Lord. Eh minsan nga yung kaibigan mo pa nagpapahina sa'yo eh. Hindi ba? Mga minamahal? Akala mo minsan makatulong sa'yo. Hindi. Yan pang magpapahina sa'yo. Mga minamahal ko. Yan ang sinasabi natin. Lagi tayong nakatingin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ang Diyos din, ang ating pinakamamalapinon din, ang magbibigay ng lakas sa atin. Ating buksan
ang 1 Peter chapter 5 verse 10. In the book of 1 Peter chapter 5, verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal life, eternal glory, by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen. Unang Pedro Kapitulo 5, ang talata po ay 10. At ang Diyos ng bumiyaya na sa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo ay makapagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Tignan po natin mga minamahal ko. But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tumawag, mga minamahal ko, tumawag sa atin para sa walang hanggang kaluwalhatian ni Kristo. Sabi ng Biblia, pagkatapos na tayo makapagbatang sandali ng panahon, siya rin ang magpapasakdal sa atin. Tandaan po natin, sinong tumawag sa atin? Hindi ang kapwa mo, hindi kami, mga minamahal. Ang tumawag sa atin, ang tumawag sa inyo, ang tumawag sa atin lahat ay ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Siyang tumawag sa atin, mga minamahal. Kasi kahit na inayayahan kayo, pag hindi kayo tinawag ng mahal na Panginoon, kahit mabasa mo yan, hindi ba? Namimigay tayo ng mga paanyaya, mga minamahal, kahit mabasa nila, mga minamahal ko, pag hindi pa sila talagang right time na dalhin na malapit sa gawain, hindi nila pinapansin, mga minamahal. Pero dumarating ang panahon, katulad sa atin, dumating ang panahon na tayo po ay pinili ng ating dakilang Diyos. Dinala sa gawain ng ating dakilang Diyos. Praise God. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, sa sandaling panahon, praise God, hallelujah. After that we have suffered a while, sabi ng Biblia, yung ating paghihirap, yung mga pagsubok na yan, sandaling panahon lang yan, mga minamahal. Yung paglilinis ng mahal na Panginoon, kasi kinakailangan talagang malinis tayo bago tayo pumasok sa langit. Subukin tayo na malapay ng ating pananampalataya bago tayo makapasok sa langit, mga minamahal ko. Pero sabi ng Biblia, sa sandaling panahon lang yung nandun ka sa mga gitna ng mga pagsubok, mga minamahal, kahirapan, sandaling panahon lang yan, mga minamahal ko. At pagkatapos niyan, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon din ang magpapasakdal sa atin, mga minamahal ko. Siya rin ang magpe-perfect sa atin, mga minamahal ko. Siya rin ang magtutuwid sa ating lahat. Everybody say, praise the Lord! Hindi naman tayo. Hindi natin kayang ituwid ang ating mga sarili, mga minamahal ko, kundi ang mahal na Panginoon ang nagtutuwid sa atin. Mga minamahal ko, hindi naman natin makita nung araw yung mali natin ginagawa. Tayo bulag nung araw sa katotohanan. Pero ngayon nakikita na natin, mga minamahal ko, ano yung dapat nating gawin, mga minamahal. Praise God. Sapagkat ang mahal na Panginoon ang nagpapasakdal sa mga tunay na anak ng Diyos sa mamagitan ng salita ng Diyos na atin napapakinggan, mga minamahal ko, dahil habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, inilalayo mo ang sarili mo sa kasalanan, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Napakalaga po sa atin ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, siya ay magpapasakdal, and then, sabi rito, siya rin ang magpapatibay sa atin. Magpapatatag, mga minamahal. Hallelujah. At magpapalakas sa inyo. Tingnan nyo, napakaganda po ng salita ng mahal na Panginoon. Praise God. Ang mahal na Panginoon, siya rin ang magpapalakas sa atin. Ano pa sabi ng Biblia? 2 Peter chapter 2 verse 9. In the book of 2 Peter chapter 2 verse 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Amen. Ikalawang Pedro Kapitulo 2, ang talatay 9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahang hanggang sa araw ng paghukom. Amen. Amen. Praise God. Hindi lang tayo pinapalakas, pinapatatag, mga minamahal, pinagtitibay ng mahal na Panginoon, at sabi niya, the Lord knoweth how to deliver the godly out of the temptation and reserve
the unjust unto the day of judgment to be punished. Mga minamahal. Marunong ang ating mahal na Panginoon magligtas sa mga banal. Praise God. Marunong magligtas ang mahal na Panginoon doon sa mga matuwid, mga minamahal ko. Iingatan ka ng mahal na Panginoon kapag nanatili ka sa Kanya. Pero pag humiwalay ka sa Kanya, mga minamahal ko, hindi mo makikita, mga minamahal ko, hallelujah, na ikaw pala ay mapapahamak na, mga minamahal. Ngunit pag nanatili ka sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, marunong magligtas ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At yan po'y naranasan natin, mga minamahal ko, sa lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Oh, sa masamang tao, mga minamahal, praise God, hallelujah, tayo po ililigtas ng mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga tukso, mga minamahal, sabi ng Biblia, praise God, na sa ating panahon ngayon, nakapaligid sa atin ng mga temptation, mga minamahal, hallelujah, na kapag wala ka talaga sa mahal na Panginoon, hallelujah, madala ka na sa libutan, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa makalimutan mo ang ating mahal na Panginoon. Ngunit tayo po ay inililigtas ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, mahal na Panginoon, gumagawa ng paraan para sa buhay natin. Binibigyan tayo ng takot, mga minamahal. So, makita pa lang natin, mga minamahal ko, hindi na natin pupuntahan, hindi na natin gagawin. Bakit? Sapagkat ang mahal na Panginoon ang nagbibigay ng takot sa atin para gumawa at bumalik sa dati nating buhay, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, marunong siya magligtas sa mga banal, mga minamahal, hanggang sa araw ng paghuhukom, pag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Praise God, huwag tayo matakot sa kaaway, mga minamahal ko. Hallelujah, dati lang talunan yan, mga minamahal ko. Tandaan po natin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon na nasa atin ngayon, mas makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Oh, greater is He that is in the Word, mga minamahal ko. Hallelujah. Oh, ang ating mahal na Panginoon siya makapangyarihan. Praise God. Na nasa atin ngayon. Hallelujah. Ating buksan ang 1 John chapter 4, verse 4. In the book of 1 John chapter 4, verse 4, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Amen. Unang 1, Kapitulo 4, talatay 4. Kayo'y sa Diyos, bumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Amen. Amen. Praise God. Mas makapangyarihan po ang nasa atin. Kaya huwag tayo matakot, mga minamahal. Oh, sabi nila, pag buhay daw ng Kristiyano, may pagsubok. Talaga naman, kahit na mga hindi Kristiyano, may pagsubok sila. Mga minamahal, saan ka pa pupunta? Samantalang pag sila may pagsubok, mga minamahal, halos hindi nila kayang dalhin, mga minamahal. Pero tayo, pag may pagsubok, alam natin, merong Diyos na buhay na tutulong sa atin, mga minamahal. Meron tayong tinatawagan. Pag nasa pagsubok ka, manalangin ka, magpuri ka, hallelujah, matapos kang umiyak sa mahal na Panginoon, hallelujah, mamaya, mga minamahal, nakalimutan mo na ang problema mo. Nakalimutan mo na ang pagsubok sa buhay mo. Ang mahal na Panginoon, gumagawa na pala ng paraan para malutas ang problema mo, mga minamahal. Palakpakan natin dakilang Diyos. Yun ang napakaganda sa buhay po natin, mga minamahal ko. O kayang-kaya mong dalhin, mga minamahal ko. Hallelujah. Dahil kasama natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, sabi ng Biblia. Hallelujah, mumunti ko mga anak. Hallelujah, kayo dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Mas makapangyarihan, mas dakila ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Kaya wag natin kalimutan, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagpasok natin sa langit, mga minamahal, sinasabi rin ng Biblia, maraming kapigatian, mga minamahal. Oh, at nimbuksan ang Acts chapter 14, verse 22. In the book of Acts chapter 14, verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Amen. Mga Gawa, Kapitulo 14, talatay 22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko,
maraming kapigatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, during the time, mga minamahal, anong ginagawa ng mga apostol? Sabi dito, confirming the soul of the disciple and exhorting them to continue in the faith, mga minamahal ko. Kaya ang ginagawa ng mga apostol during the time, pinatitibay ang mga mananampalataya, mga minamahal. Na kung paano nangyayari noon, ganun pa rin ang nangyayari ngayon, ang senaryo ngayon. Tayo'y pinatitibay sa salita ng Diyos. Kaya nga, meron pangangaral, meron tayong kinakailangan natin dumalo, mga minamahal. Kinakailangan na mapakinggan ang salita ng Diyos dahil ito po yung magpapatibay sa atin sa pagdating ng kahirapan ng pagsubok, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Hindi yung kayamanan, kahit gaano kakayaman ang tao ngayon. O nakita natin, may mga tao ngayon na mga talagang ang kanilang net worth ay billion, mga minamahal. Pero ngayon, asan sila ngayon? O meron silang takot ngayon. Nandun na yung karma, mga minamahal ko, sagana sa lahat ng bagay, pero halos wala silang kapayapaan. Yung kanilang paggarap sa media, wala yun, mga minamahal ko. Kung iari lang masaya sila, pero pag sila na, nandun na yung takot, mga minamahal. Bakit? Kasi po, mga minamahal, hindi sila naglilingkod sa Diyos. Mga minamahal. Kayamanan na may halong kapanglawan. Tandaan po natin, ang mahal na Panginoon, nagpapayaman din, pero walang tinatawag na kapanglawan, mga minamahal ko. Pag ang mahal na Panginoon nagpayaman sa iyo, mga minamahal ko, praise God, hindi ka mawawala sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise God. Pakibasa nga po yun. Proverbs chapter 10. Praise God. Hallelujah. Ang ating mahal na Panginoon din ay nagpapayaman, tandaan po natin. Hallelujah. Pero ang kayamanan, galing sa Diyos, walang halong pangangamba at takot, mga minamahal. In the book of Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord, it maketh rich, and he added no sorrow with it. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 10, ang talatay 22, ang papapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinadagdag ang kapanglawan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kung ang Diyos ay nagpapayaman din, mga minamahal, pwede pala tayong yumaman. Everybody praise the Lord. O, sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Ay, yumaman. Nagpapayaman naman ang Panginoon. Pero yung kayamanan na galing sa Diyos, tandaan po natin, walang halong kapanglawan. In other words, mga minamahal ko, walang halong pangangamba, walang halong takot, mga minamahal. Ibig sabihin, malinis na biyaya na mula sa ating dakilang Diyos. Oh. Wala kang naagarabyadong tao, mga minamahal ko. Wala kang napahamak, mga minamahal ko. Pagpapala na mula sa ating dakilang Diyos. Kaya tayong pagpalain dahil ang mahal na Pinoy mayaman, mga minamahal. Kaya yung ibigay ang pangangailangan po natin, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. No? Isipin mo natin, kung bibilangin lang natin, kukwentahin natin ang gastos dito, ay talagang milyon na, mga minamahal ko. Pero, sabi ko nga, hindi man tayo mayaman, pero ang mahal na Panginoon, ang magpapayaman sa atin. Hallelujah. At tandaan po natin, praise God, ang tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na Kristiyano, mga minamahal ko, wala nang hihigit pa sa kayamanan natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Naniniwala ba kayo na tayo mayaman, mga minamahal? Bakit? Dahil kahit gaano kayaman mga billionaires dito sa mundo, hindi makapagtatayo ng bahay sa langit. Pero tayo kahit gaano kakahirap, mga minamahal, kung ikay maglingkod sa Diyos, maging tapat ka, mga minamahal. Hallelujah! Meron na tayong mansion sa langit. Hallelujah! Praise God. Ayun ang kayamanan natin, mga minamahal. O kaya huwag kayong malungkot. Yung kanilang material lang yan, iiwan nila dito yan. Mga minamahal, lahat ng kanilang pagsisikap, wala yan, mga minamahal ko. Wala silang madadala kahit 5, mga minamahal ko. Pero tayo, mga minamahal, hallelujah, meron na tayong kayamanan sa langit, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag ka malungkot, mga minamahal. Kung nasa pagsubok ka man ngayon, mga minamahal ko, huwag ka malungkot. Pagsubok lang yan, mga minamahal ko. Pero tandaan mo, meron na tayong mansion sa langit, mga minamahal.
Sabi ng Biblia, pinatitibay ng mga mananampalataya, ng mga apostol ang mga mananampalataya. Praise God, sapagkat ang ating pagpasok sa langit, mga minamahal ko, ay maraming kapigatian, mga minamahal. Pinatitibay sa pamamagitan ng aral sa salita ng Diyos na hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagawa natin, mga minamahal ko. Tayo'y nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng mga apostol, just like our dearly beloved na po pastor, ating beloved ng pastor, mga minamahal ko, sila'y nag-iwan sa atin ng mga tunay na aral sa salita ng Diyos, na ito po ay nagpatibay sa atin, mga minamahal. At kung ito po ay pahalagan natin ng kanilang pangangaral, sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 15 verse 2. In the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 2, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatay 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsasampalataya na walang kabuluhan. Amen. Amen. Praise God. Sabi ng Biblia, kung matiyaga natin, sa pamamagitan naman nito, ligtas tayo. Merong makikita natin, merong kondisyon. Sa pamamagitan nito, ligtas tayo. Kung matyaga ninyong ingatan. Ano yung kondisyon? Mga minamahal ko, para tayo maligtas. Kung matyaga ninyong iingatan ang ipinangaral sa inyo. Everybody praise the Lord. So yung napakinggan natin salita ng Diyos, kailangan palang ingatan ito. Mga minamahal ko, pagsikapan gawin. Paano mo ingatan ang salita ng Diyos? Pagsikapan mong ingatan niya, ingatan mo, ibig sabihin, pagsikapan mong sundin, gawin. Mga minamahal, at kung gawin natin ito, sabi ng Biblia, praise God, ligtas tayo, mga minamahal ko, maliban kung tayo'y nagsampalataya ng walang kabuluhan. Ano ang sinasabing pananampalatayang walang kabuluhan? Naniniwala ka pero ayaw mo sumunod. Yun ang pananampalatayang walang kabuluhan. Mga minamahal ko, hanggang salita lang. Naniniwala ka, mga minamahal ko, pero ayaw mong sumunod. Yan ang pananampalatayang walang kabuluhan. Kaya kung gusto mo makabuluhan ang iyong pananampalataya, sabi ng Biblia, ingatan mo yung iyong napakinggan na pangangaral. Everybody say, praise the Lord! Baunin mo yan sa araw-araw ng iyong buhay. Mga minamahal ko, isa puso mo ang salita ng Diyos at pagdating ng pagsubok, magagamit mo yan. Magiging matatag ka. Mga minamahal, hindi ka matinag ng kaaway. Hallelujah. Yung salita ng Diyos, kung wala ito, mahina tayong lahat. Kahit kami, mahina kung wala salita ng Diyos. Pero bakit tayo nagiging matibay? Nandiyan ang salita ng Diyos. Sa kita ng pagsubok na iisip mo, meron palang Diyos na buhay na pwedeng tumulong sa iyo. Meron palang Diyos na pwedeng iligtas ka. Pamilabal. Meron palang Diyos na pwede magpagaling ng karamdaman mo. Meron palang Diyos, hallelujah, na handang tumulong sa iyo. Mga minamahal na malalapitan mo. Hallelujah. Pero kung mahina ka, mga minamahal, kaya tayo nagiging mahina, ang isang mananampalataya, hindi po nila binibigyang halaga yung salita ng Diyos. Napakinggan ng kaliwang tenga, inilabas sa kanan. Mga minamahal, napakinggan sa kanan, inilabas sa kaliwa. Hindi sila puso. Kaya pagdating ng pagsubok, nagiging sila'y nabubuhal, mga minamahal. Nagko-question sila. Bakit ganito ang buhay? Mga minamahal, hindi natin dapat questionin, mga minamahal ko. Magtanong tayo, tayo ba'y nakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon? Tayo ba'y naging tapat? Tapat ba tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Tanungin natin ang ating sarili, mga minamahal ko. Nakasunod ka ba sa kabanalan? Nakasunod ka ba sa pagbibigay? Nakasunod ka ba sa iyong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon? Nagsisikap ka ba, mga minamahal ko? Kung nagsisikap ka, mga minamahal ko, hallelujah, dumating man ang pagsubok sa buhay mo, no question, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, ang tinitingnan mo, ang gantimpala ng Diyos, mga minamahal. Hindi ang gantimpala dito sa lupa, mga minamahal. Hallelujah. Kaya tayo po'y magpatuloy. Sabi ng Biblia, tayo may kaligtasan na
Ngunit kung pababayaan natin ito, mapapahamak tayo. Basahin po natin last verse, Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. In the book of Hebrews, chapter 2, verse 3 and 4. How shall we... For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Amen. Amen. Mga Hebreyo Kapitulo 2, ang talatay 3 hanggang 4. Paano makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, napawang sinasaksiyan naman ng Diyos, nakasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Amen. Praise God. How shall we escape if you neglect so great salvation? Paano mong matatakasan, mga minamahal, ang kaparusahan kung pababayaan mo ang kaligtasan na ipinangaral, ipinangusap na sa atin? Kung pababayaan mo ang kaligtasan na meron ka, hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka magsikap na maging matatag ka, matibay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung hindi mo gagawin na ikay magsikap at pabayaan mo, paano ka maligtas? Mga minamahal ko, na ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan na pinangaral sa ating mga minamahal ko, hindi lang basta sinabing kaligtasan, mayroong preba, may ebidensya. Sabi ng Biblia, God also bearing them witness, both with sign, wonders, divers of miracles, the gift of the Holy Ghost, mga minamahal ko. Praise God. So yung salita ng Diyos, yung kaligtasan, mga minamahal ko, na ating napakinggan, mga minamahal ko, ito po, mga minamahal ko, merong sign. Nandyan po ang mga himala ng ating dakilang Diyos, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang kaloob ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nandyan po, mga minamahal. Praise God! Hallelujah! Hindi lang basta sinabing ligtas ka, kundi ano po yung mga tanda na yan? Hallelujah! Praise God! Ang kapangyarihan ng Diyos na nagbago sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Nagbago ang ating mga buhay. Dahil kung hindi tayo nagbago, wala tayong kaligtasan, mga minamahal. Pero nakamtan natin ang tunay na pagbabago mula sa makasalanang buhay. Iniwan na natin yon at nandito tayo ngayon sa kaliwanagan, mga minamahal. Ibig sabihin, tayo ay nagapagmana ng buhay na walang hanggang, mga minamahal. Praise God! Kababalaghan, mga himala ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hindi magtagumpay sa iyong kaaway. Nakita natin kung paano mga kapatid at iniligtas ng malapay sa masasamang loob. Mga minamahal ko, sa mga hold-upper, sa mga rapists, mga minamahal, kung paano si iniligtas ng mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga disgrasya, iniingatan ang anak ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Bakit? Yan ang sabi ng Biblia, kasama yan. Signs and wonders and miracles. Mga minamahal ko, ang mga tanda na yan, hallelujah, nagpapatunay, we are the church of the living God, mga minamahal. Tayo nasa buhay at tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. Kaya walang pag-alinlangan, mga minamahal. Manatili tayo, magpakatatag, praise God, sapagkat nandyan ang ating kaligtasan na pangako ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Na sa mga unang panahon, mga minamahal ko, ipinakita rin ng mahal na Panginoon sa kanila, sa mga alagad, ang mga himala, upang sila'y lalo magsampalataya. Kung paano, mga minamahal ko, sa isang handaan, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, water you turn unto wine. Nagkulang sila ng alak, mga minamahal. Yung alak ng araw, hindi katulad ng alak ngayon na malalasing ka, mga minamahal. So, ang ginawa ng mahal na Panginoon, yung tubig sa tapayan ay ginawang wine, mga minamahal. Nagbukas ng mga paningin ng mga bulag. Open the eyes of the blind, mga minamahal ko. At mula noon ay wala pong nakagaya sa ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Mga nagbago mga buhay nila, mga minamahal, upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at ang bawat mananampalatay huwag mag-alinlangan sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah.
water to empty wine. Open the eyes of the blind. No one like you. Walang katulad mo, mahal na Panginoon. None like you. Hallelujah. Into the darkness you Shine out of the ashes we rise. There's no one like you. Oh, none like you. Our God Is greater. our God, Papurihan natin ang mahal ng Panginoon kami lamang. God, you are higher than The other. Our God is healer. And some power. Our God. Yes. our God. With Jesus. Hallelujah. 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 Papurihan natin ang mahal ng Panginoon pinamahal. Tunay na tayo ipinagpala ng ating dakilang Diyos. Into the darkness you Shine out of the edges we rise. There's No one like you. Oh, none like you. Hallelujah. Our God is greater. Our God is stronger. God is more higher than any other. Our God is Our God is healer. awesome in power. Our God. Our God Our God is greater. our God Yes, Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. our God This strong awesome in power. Our God. Our God. Anyone God Is for us. And who could ever stop us? Yes, Jesus. is with us. Then what can stand again? Our God is for Yes, us. yes, hallelujah. Yes. Stop us. Anyone God is with us. Then what can stand? Again. Yes, there is Jesus. Could ever stop us? Anyone God is with us. Then what can stand? Again. Then what can stand? Again. Hallelujah. Punihin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Tunay na tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Hindi tayo naglilingkod, maminamahal, na para pang nagpapakasakali lang. Tunay at totoo ang ating paglilingkod, mga minamahal. Lahat tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Walang hindi pinagpalang anak ng Diyos, mga minamahal. Lahat ng narito, lahat ng pinagpala na mahal na Panginoon, magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Yes! Hallelujah! Praise God! Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay dakila! Yes! Susikay lagi tapat Sa tuwina, asahan. Tanging sandigan ng Diyos, ang Diyos.
Hallelujah! Ika'y walang katulad. Hallelujah! Aking nadarama. Pag-ibig ng pag-ibig Yes, Jesus! na sa'yo. Hallelujah! Praise God! Ika'y walang katulad. Luwalhatiin ka. Pag-ibig mo ay tulad. O Diyos, purihin ka. Oh Diyos, purihin ka! Ang Diyos ay Thank you, Jesus! Hallelujah, purihin ka! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Sa tuwina, maasahan Tanging sandigan ang Diyos. ang Diyos! Ang Diyos ay Yes, nakikita. hallelujah! Hallelujah! Susi ay laging dapat Sa tuwina, maasahan. Tanging sandigan ang hallelujah, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang dakilang Diyos, maminamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, thank you, dear Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Purihin natin ang dakilang Diyos sa bukod sa ito, maminamahal. Hallelujah. Dahil po'y manalangin sa lahat ng ating pangailangan. Ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga karamdaman, maminamahal. Hallelujah. Gaya sinabi ng Biblia, ang Diyos ay dakila, maminamahal. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na maminamahal. Tayo po lahat ay manalangin. Yes, there is Jesus. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, sa mga oras po ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Batid mo po lahat ng pangailangan ng mga anak, malapay noon. Hallelujah. O Diyos, pagpalain mo lahat ng iyong mga tunay na anak, malapay noon. Hallelujah. Especially, malapay noon, ang buong sambayan ng aming po minamahal, ginagalang ay mga pastor, ang mga beloved children, grandchildren-in-law, na patuloy mo silang pagpalain, malapay noon. Pag-ingatan mo sila patubayan. Hallelujah, O Diyos. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak, malapay noon. Ano man po mga karamdaman, ikaw magpagaling sa karamdaman, malapay noon. Lutasin mo po ang mga problema, ang uwi sa kahirapan, malapay noon. Alisin niyo po ang palalamig, palalapaypay, malapay noon. Ihanda mo kami sa iyong malapit ng pagbabalik, malapay noon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, malapay noon. Sa unang dalangin ay puminamahal, ginagalang aming mga pastor sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Ipatong po natin sa kamay sa parte ng karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. At sawayin po natin lahat anumang karamdaman, mga problema, panghihina, palalamig, palulupaypay, mga kahirapan, mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng yan. Hallelujah. Ipalayasin natin sa pangalan ng ating pinakamamalapit ni Jesus. O Diyos, pagpalain mo kami, O Diyos, kabagan mo kami sa pangalan mo, O Diyos. Hallelujah. Aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman, demons of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Demonyo pagka-paralitiko, pagka-high blood, lahat ng uri karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Demonyo palalamig, palalupaypay, panghihina, makainaan, cast out in the name of Jesus. Be healed right now from episode. Is begun in the name of Jesus. Complete heal of God in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At bilang pananampalataya, mga minamahal, tayo po lahat ay tatalon kasabay ang pagsigaw ng hallelujah. Praise the Lord 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kayo po'y makabalik sa inyong mga kilapuan. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah. At kung meron tayong bisita ngayon, mga minamahal, praise God. Hallelujah.
At tayo po ay tuloy-tuloy din po nating patanggapin ang ating mga webcast viewer, mga minamahal. Puri pong ating malapay noon. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan na dapat maganap sa ating buhay, mga minamahal. Praise God. Ang una po ay tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, ang bawat sumasampalataya, mga minamahal ko sa Diyos, ang bawat lumalapit sa Diyos ay kinakailangan sumampalatayang merong Diyos at walang iba kundi ang ating pinakamamalapit na Jesus. Praise God. Hallelujah. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi, ang tunay na pagsisisi, mga minamahal, siyang pagtalikod sa kasalanang pinagsisihan natin na hindi na natin babalikan pang muli, mga minamahal. Praise God. Puri pong ating mahal na Panginoon. Ganun din po tinatawag na water baptism. Kaya ang ating mga webcast viewer, dumalo po kayo para kayo po'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng Acts 2:38, magsisi ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, at pagpabautismo sa pangalan ni Jesus ay kapapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal. At ang pang-4, ang mahal na Panginoon siyang gagawa niyan, mga minamahal, ang bautismo sa banal na Espiritu. Tanggapin niyo ang ating mahal na pinitaas ng kamay. Hallelujah. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat na aking makasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Kami po manalangin sa inyo. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, ng bawat tumanggap sa iyo. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa tatambuhay, mahal na Panginoon, na hanggang sa iyong pagbabalik, sa iyong manatili, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po sila sa ulat dalangin ay po mga pastor. Bless them, O Lord. The mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Puri po ang ating nikilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At sa mga oras ito, mga minamahal ko, tayo na po, tuloy-tuloy na po sa ating announcement, mga minamahal. Praise God, hallelujah. O bago ang ating announcement, tayo po kukuha ng ating special offering, mga minamahal. Puri po ang ating malapinoon. At loobin ng malapinoon, next Sunday, that is our Holy Supper, mga minamahal ko. Praise God, baka magamit na po natin yung ating pulpito, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ating pinakamamalapinoon. Praise the Lord, hallelujah. At yan nga po sa kabilang side, hindi pa natin nalalagyan, pero lobi na malapit, mahabol po natin kabilang side na malagyan na po ng ceiling yung kabila, ng left and right na side, mga minamahal. Puri pong ating mahal na Panginoon, kaya tayo po ipatuloy sa ating pagkipagkaisa, mga minamahal. Praise God. At yung ating bakod, mga minamahal, yung ating gate, yan po isusunod na rin po natin, mga minamahal. Praise God. So, unti-unti po yan, ang ating pastoral house, nakaready na rin po yan. Kaya tayo po ipatuloy makipagkaisa, mga minamahal ko. Tayo po manalangin sa ating special offering. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po ang aming po minamahal mga kapatiran na patuloy ginagamit mo sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Patuloy silang pagpalain, mahal na Panginoon. Ano man ang may pagkakaloob pa, ibalik mo ito, O Diyos. Ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Pagpalain mo po sila sa ulat dalangin po mga pastor. Bless them, O Lord. The mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Po yung magkaloob kami naman. Imposible sa ating Diyos. Yes, hallelujah. Kaya niya Gawing lahat. Hirap sabihin mo ng buhay. Oh, posible sa ating Diyos. Yes, hallelujah. Ni Jesus na ikaw ay pagpalain. higit pa sa'yo, inasang higit pa sa'yo, ibigay ng Diyos, palapagapan niya ito, sobrang magpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inasang higit pa sa'yo, inihiling, ibibigay ng Diyos, palapagapan niya ito, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kailan magtiwala sa Kanya. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Kailan
Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Puri po ang ating dakilang Diyos, paminamahal. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos, paminamahal. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating announcement, paminamahal ko. Huwag po tayo liliban, paminamahal ko. Sa ating araw po ng Merkules, tayo po nag-uumpisa po ng alauna po ng tanghali, paminamahal. At pag-araw po ng Biyernes, sa ganap na alas 9 ng gabi, ito po yung overnight prayer po natin, mga minamahal. At ganoon din po ang ating mga gawain sa dako ng pura, sa kamiling, maminamahal ko. Ganoon din po ang ating oras, maminamahal. Sa tuwing araw po ng linggo, nag-umpisa tayo ng alas 9 ng umaga, maminamahal. So ang ating radio program sa DCME 1530 kHz sa talapitan ng ating mga radyo, maminamahal. At ang ating TV program na tili po yan sa PTV Channel 4, maminamahal ko. So praise God. Pagpalain po tayo at dikilang Diyos, maminamahal. Mayroon tayong lens, mayroon tayong counseling, maminamahal. Praise God. Hallelujah. At tayo na po lahat ay tumayo para sa ating closing prayer, maminamahal. Praise God. Hallelujah. Narito ating mga kapatid, beloved Brother Joel Gomez, para sa ating closing prayer. Praise God. Beloved Brother Orpe, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo na po'y manalangin sa pagtatapos sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa oras pong ito. Sa bangalan mo presensya namin mong narandaman, mahal na Panginoon, sa umagang ito, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa bawat salita mo, O Diyos. Namin pong napakinggan sa abong ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Tunay, mahal na Panginoon. Buhay ang salita mo, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa oras pong ito. Sa lahat po ng aming mga kapatiran na dinako mo sa lugar pong ito, Panginoon. Pagpalaan mo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Dinadalayan ko po, Diyos, sa oras pong ito sa aming pong pansamantalang pag-iwalay. Panginoon, pangawakan mo po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Dinadalayan ko po ang aking mga kapatid, mahal na Panginoon. Bigyan mo po sila ng kagalakan, kapayapaan sa kanilang pag-uwi. Mahal na Panginoon, ingatan mo po kami, dakilang Diyos. Ilay mo po kami, mahal na Panginoon, sa namang kapamakanan, ng disgrasya. Pangawakan mo po, Diyos, ang bawat gulong, manubela, mga sasakyan ng aking mga kapatiran, mahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa oras po ito. Tunay, napakabuti mo, mahal na Panginoon, sa amin, mahal na Panginoon, sa panalangin po ng aming beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po ating mga Pinoy. God bless you po, mga minamahal. We love you so much, but out there, Jesus loves you more and more. At tayo po lahat, mga minamahal ko, ay magkamayan. Yes, hallelujah. Yes, I love you.